Isang mabiyayang hapon sa ating lahat dito sa First District sa Tondo, Manila. Sa mga hindi nga po pala nakakilala sa akin, ako si Jay Guevara, isa sa mga Banateros Brothers at anchor ng SMNI. At kadalasan nyo ako mapapanood sa ating social media, lalong-lalo na po sa Facebook at sa YouTube. So, kayo ba ay papayag na ma-impeach si Vice President Sara Duterte? Payag ba kayong mawala ang malasakit at tapang ng mga Duterte sa bansa natin? So tuparin po natin ang kahilingan ni Pangulong Duterte na maihalal ng 10 Duterte senatorial candidate. Yan na lang talaga ang pag-asa natin para maibalik ang tunay na pagbabagong muli na naranasan natin nung panahon ni Pangulong Duterte. So kagaya ng sinabi ni Ma'am kanina, ako ay magkukwento at maiksing kwento lamang ng aking karanasan nung panahon ng nung sinalakay ni Torre ang KOJC at isa po ako sa mga nandun. Buti na lang talaga hindi kami nagpangabot ni Torre noong mga panahon na yun. Kasi baka, ewan ko na lang, baka yung pangit niyang mukha mas bumangit pa pag nasapok ko yun. Joke lang. Bali, ganun nga po, no? Ubo ng fake news na nangyari po doon na hanggang ngayon siguro yung iba ho dyan ganun ho ang nabalitaan sa TV at sa ibang mga social media platform na etong si Pastor ay isang masamang tao, etong si Pastor ay abusadong tao na may mga ginawang hindi maganda sa mga kababaihan, lalo na doon sa mga member sa KOJC. Eto na lang po sa dinami-daming membro ng KOJC na halos 7 million sa buong mundo, bakit di isang tao lang yung nagreklamo? Doon na lang isa pa yan. Ilang membro nila na kung talagang masama yung tao na yan, bakit hindi lahat nagreklamo? Ano yan? Isang tao lang? Sa dinami-dami doon, isang tao lang yung talagang ginawan ng masama? Parang posible naman nata yun. At doon, alam ko na rin yung kwento nun. No? Pangalawang fake news ho doon na may mga sundalo sa loob ng KOJC. May sariling army, tinatawag pa nga nila na Angel of Death. Di ko alam kung saan kalokohan nila nakuha yun. Wala ni minsan ako hudong nakita na mga yung sinasabi nilang Angel of Death na yan, no? At talagang kaming mga Banateros ang buhay na testigo na magpapatunay na lahat ng mga sinabi nila isang pawang kalokohan lamang. Pangatlong fake news yung kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy. 5 years na po yun binasura ng korte. Matagal na ho yung binasura ng korte yung mga kaso niya na yun. Na nung nakaupo na yung Administrasyon Marcos, kasi nga kasama si Pastor at ang SMNI sa nasa playbook ng Administrasyong Marcos kung ano yung magiging plano nila na gagawin dito sa Pilipinas. Unang-una, tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Kung mapapansin nyo, hindi nyo na kami napapanood sa national TV. Pero napapanood nyo pa rin po kami sa TV sa pamamagitan ng cable at napapanood nyo pa rin kami sa mga YouTube channel, no? Siyempre, ng Banateros Brothers, ng SMNI at sa mga Facebook channel ho namin. Pangalawa ho, ikulong si Pastor sa kasong matagal nang ibinasura ng korte. Pangatlo, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pangapat, ibigay sa mga puti si Pangulong Duterte. So sa madaling salita, etong si Pastor Apollo C. Quiboloy po kasi ay isa sa pinakamatalik na kaibigan ni dating Pangulong Duterte.
at talagang isa sa mga sumuporta sa mga kandidato at talagang kaibigan ng ating Vice Presidente na walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Kaya ganon na lang siya kahalaga sa mga anti-Duterte na puksain at pabagsakin dahil alam nila na isa sa mga tinik nila sa lalamunan si Pastor Apollo C. Quiboloy. At isa pa pong fake news doon, yung sinasabi nilang nahuli daw si Pastor sa loob ng KOJC. Isa pong malaking kalokohan ho yun. Hindi po nahuli. Wala hong nahuli sa loob. No? Hindi po, unang-una, wala pong nahuli si Torre doon. Yung sinasabi niya, tumatagos-tagos daw sa dingding. Sabi ko, sira ulo ata itong taong ito. Sa makakita ng tumatagos-tagos sa dingding. Ano yun? Sa X-Men. Isa pong malaking kalokohan yun dahil si Pastor, hindi niya na po matiis ang pagkikipit sa mga membro ng KOJC, kaya ito ay sumuko po sa ISAP. Sumuko po siya. Hindi po siya nahuli doon. Kasi isipin niyo maigi. Nakita niyo naman yung video kanina. Sobrang dami na po. Magkaharap po ang pulis at ang mga tao sa KOJC compound. Magkaharap po sila. Kung sa pagkakataon na yun ay nahuli si Pastor doon sa loob, sa tingin nyo hindi magkakagulo? Kasi hindi ako pwede. Di sana nagkagulo noon. Andun po ako sa gitna na yon. Ako lang po yung nakatakas sa Banateros. Ako yung nakatakas sa pagbabantay kasi pati po kasi kami nung mga panahon na yun, uhulihin din po kami. Bali, 30 na pulis po ang naka-assign sa amin sa Banateros Brothers para hulihin, para hindi i-live yung mga kaganapan ho doon. So ako po yung nakalabas, ako yung matigas ulo ko eh. Ako yung talagang pumunta doon sa labas para ma-cover ang kaganapan na yung mga pagkakataon na yun. At ayun po, doon pa lang, isang kasinungalingan po na doon nila nahuli si Pastor dahil malabong-malabo. Dahil kung doon po nila nahuli, nagkagulo po doon. At ayun nga, pagdating ng kinahapunan, nalaman na namin na sumuko na si Pastor sa ISAP at hawak na nga po ng mga mataas na opisyal noong mga panahon na yon. At doon nga, noong mga panahon pa nga nun, tinatago pa namin sa mga membro ng KOJC na alam na namin na sumuko na si Pastor. Nung lumabas ang 6,000 na pulis sa KOJC compound, biruin nyo, niyakap pa nila yun. Niyakap pa nila yung mga kapulisan na yun. Imbis na magalit sila, imbis na kamuyan nila, niyakap pa nila. So, ganyan na lang eh. Sa iisipin nyo, kung masama si Pastor na tao, bakit ang mga membro niya ang babait? Ilang buwan po kaming nag-stay doon sa KOJC compound. Ni isang pagkakataon na hinahanapan namin ng butas na magkaroon man lang sana kami na makitaan namin na ang mga miyembro ng KOJC ay may mga masamang ugali, pero never po kami nakita ng gano'n. Nga yung kasabihan, kapag maganda ang leader, pag maayos ang leader at maayos ang kanyang pamamalakad sa kanyang mga member, maayos din po ang kanilang mga member. Pag maayos ang leader, maayos ang mga member. O tignan nyo ngayon ang administrasyon. Bulok ang leader, bulok din lahat ng member. Siguro naman, ramdam na natin kahirapan sa Pilipinas. Oo, mahirap. Mahirap talaga. Hirap din talaga tayo noon pa man sa Pilipinas. Hindi naman natin maitatanggi yun. Pero nung dumating ang Duterte, kahit papano tumahimik, naging maayos ang Pilipinas. Pero ngayon, triple ho. Biruin nyo, kayo kakabalita pa lang. Grade 8 student, 2. Pinagsasaksak ng Biruin nyo yun Kasi wala na silang takot eh. Hindi na natatakot ang mga kriminal na gumawa ng krimen dito sa Pilipinas kasi hindi nila nire-respeto ang gobyerno. Hindi sila takot. Ikaw ba naman, paano ka matatakot? Sabi nga nung chief police,
ang mga gumagamit ng droga na ginagamit nila sa kanilang trabaho pang overtime, hindi maituturing na addict at hindi daw parang hindi daw masama kung ituring. So, pero mo naman, ganun, talagang kakaiba, di ba? Ikaw ang leader ng kapulisan, ganun ang ano sa'yo. O tignan mo ginagawa ni Torre, may sarili siyang batas. Ayan po ang nagtulak kay Pastor Apollo C. Quiboloy para tumakbo siya bilang senator. Sa totoo po, wala na pong problema eh. Kay Pastor, sa kay OJC, sa kanya, habang buhay, hindi na po magugutom si Pastor. Habang buhay, hindi na po magugutom ang kay OJC. Dahil doon po sa loob mismo, sobra pong ganda at sobrang ganda ng pamamalakad nila. Pandemya nga, hindi nila inalintana eh. Hindi nila naramdaman. Sa halip, isa si Pastor sa mga hindi po nakakaalam dito sa buong Pilipinas. Noong panahon ng pandemya, isa po si Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga tumulong ho sa atin. Ayun nga lang, ang mahirap lang kay Pastor, hindi siya katulad ng iba na kung may konting maitulong lang, pinapabalita agad sa media, kinukunan agad ng video. Hindi ganun ho si Pastor eh. Isa po si Pastor Apollo C. Quiboloy sa tumulong kay Pangulong Duterte para kahit papano maalalayan niya si Pangulong Duterte noong panahon ng pandemya. Alalahanin niyo po, pandemya po ang pinakamasamang nangyari sa Pilipinas. Hindi po yan katulad ng mga bagyo. May bagyo sa Bicol lang. So napakabilis solusyonan. Ay ang pandemya po buong Pilipinas. Sobrang hirap po nung nangyaring yun. So sa mga hindi nga sabi ko nga sa inyo ang isang Pastor Apollo C. Quiboloy, tahimik lang na tumulong na talagang tuloy-tuloy. Biruin nyo, ito na lang, nakakulong si Pastor sa hindi niya naman ginawang kasalanan, pinris ang account ng kay OJC, pero patuloy pa rin pong tumutulong si Pastor Apollo C. Quiboloy sa mga kabataan at sa iba pang mga Pilipino. Totoo po yan. Mapahanggang ngayon, yung mga ayu-ayudang nakikita natin na mga tigli 5 kilo, hindi naman sa pagmamaliit, pero unang-una, kung itutulong mo rin naman, dapat galing talaga sa bulsa mo. Hindi, ang masakit kasi dito, parang ginisa tayo sa sarili nating mantika. Nagmamantika na nga ako. Para tayo ginisa sa sarili nating mantika na yung pera natin, yun din yung ipinamimigay sa atin. At tapos, ang kapal pa ng mukha ng ibang mga congressman na sasabihin nila na pera nila yun. Pera natin yun. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, tanggapin natin lahat ng ayudang ibinibigay. Pera natin yan. Tanggapin natin, walang problema doon. Pero mabalik tayo nga sa pagtulong. Etong tulong na binibigay ni Pastor Apollo C. Quiboloy, sarili pong pera nila yan sa kay OJC. Wala pong wala pong pondo sa gobyerno ang kay OJC. Sa totoo nga lang, kung gahaman sa kapangyarihan si Pastor, bakit hindi siya tumakbo nung panahon ni Pangulong Duterte? Bakit hindi siya humingi ng pwesto kay Pangulong Duterte? Mag-best friend yan simulat sa pool. Hindi pa ako supporter ng mga Duterte, hindi pa ako pinapanganak, magkaibigan na yung dalawang yan. So doon pa lang po isang magandang halimbawa na itong taong to ay hindi gahaman sa kapangyarihan. Hindi siya sakim sa kapangyarihan. At ito, ikukwento ko sa inyo, ako po ay dating kalaban ni Pastor. Hindi rin po ako kay OJC member. Kaming Banateros Brothers, mga kalaban po kami ni Pastor. Bumabanat po kami kay Pastor noon. Kung ano-ano pinagsasabi namin, kagaya ng iba din sa inyo. Pero nung bandang huling naliwanagan ho kaming Banateros, ilan kami? 6. 6 po kaming Banateros Brothers. Binabanatan namin si Pastor. Pero napagtanto namin na bakit kaibigan ni Pastor Apollo C. Quiboloy etong mga Duterte.
na sinusuportahan namin. Ni minsan, hindi, ang Banateros Brothers, ni minsan, hindi po kami naging balimbing. Hindi kami naging patalon-talon. Simulat sa pool na nag-vlog po kami sa usapang politics, nakasuporta na po kami sa mga Duterte. Kahit nga tad na kami ng kaso eh. Baka mamaya may kaso na naman ako. Pero okay lang, sige. Doon kami nakapag-isip na bakit kaibigan ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte si Pastor. Ang ginawa, imbis na magalit sa amin si Pastor, sinabihan niya kami na pumunta sa kay OJC para malaman namin kung ano talaga yung mga pinagsasabi namin sa kanya. Sabi nga namin noon sabi ko, mukhang hindi na tayo makakalabas dito ng buhay ha. Siyempre, Davao to. Malayo sa mga lugar namin. At siyempre, alam niya na binabanatan namin siya. Pero alam nyo, iba yung pinaranas sa amin. Unang-una sa mga member ng KOJC, binabanatan namin noon yung pastor nila, pero ni isang salitang masakit, ni isang yung alam mo yun, yung pakiramdam na galit sa'yo, hindi namin naranasan sa kanila yun.